Sinampahan ng ethics complaint si Senator J.V. Ejercito dahil sa hindi niya pag-upo sa reklamong nakabinbin laban kay Senator Chis Escudero. Pero ayon sa Senator, hindi naman niya tinulugan ang reklamo, kundi binubuo pa lamang sa ngayon ang mga miyembro ng komite. Yan ang ulat ni Luisa Erispe. Sinampahan ng ethics complaint ng isang abogado ang mismong chairman ng Committee on Ethics ng Senado na si Senator J.V. Ejercito. Ang reklamo sa kanya, gross neglect of duty dahil sa hindi umano niya pagdinig sa reklamo laban sa kasamahang si Senator Chis Escudero kaugnay ng 30 million campaign donation na tinanggap nito noong 2022 mula kay Lawrence Lubiano, presidente ng Centerways Construction. Pero depensa ni Senator J.V. Ejercito, hindi naman niya sinadyang tulugan ang reklamo. Hindi pa lang talaga buo ang komite dahil wala pa itong miyembro para magsagawa ng pagdinig. Naipit pa sa oras dahil dumaan pa ang budget deliberations at bicameral conference committee, sabay pa ng adjournment ng session. Nagkaroon ng change in leadership, so the ethics committee was the chair and the members were vacant. I was appointed or designated October already, a day before kami mag-adjourn. So there was no more time for the ethics committee to be constituted. Budget hearings na and then BICAM, di ba? So there was no plenary session anymore para mabasa ang members ng ethics committee. Kaya hindi pa siya formally constituted. Binubuo na naman sa ngayon ang komite, saka sila magsisimula ng pagdinig sa mga reklamo. Be part of the agenda by Tuesday or Wednesday or in the coming days, no? So yun na lang po inaantay natin. Yung minority kasi isa pa lang po ang nominee, no? We have already completed on the part of the majority the composition of the members of the ethics committee. Sa ngayon, nasa 5 o 6 na ethics complaint ang nakabinbin sa komite. Kasama na ang reklamo mismo kay Senator J.V. Ejercito. Titiyakin naman ng senador na ang uusad ay ang reklamo may sapat na ebidensya. Once constituted, we will have an organizational meeting, no? Elect the members, set the rules, the procedures, and will also determine kung ano yun yung may grounds sa mga na-file. Hindi naman lahat yan talaga may di ba? Enough grounds. So, yun po, siguro that will be, and we will decide later on kung ano yung itutuloy at ano yung hindi itutuloy na complaint. Kung ano po yung talaga merong ebidensya, enough evidence or enough grounds for it to continue. Luisa Erispe para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.